Kamusta Jenna at Maku? Hi. Kamusta? Ay naman po. Okay Medyo kabado lang. Medyo kabado. So, bakit ka kinakabahan? Kinakabahan ka ba sa presensya ni Maku? Ngayon lang po kasi kami ulit nagkita. Ah, talaga? Gano'ng katagal ang hindi niyo pagkakita? Almost a month na din po. Ah, ang tagal. 1 month. Uy, di, pero merong iba yung 1 month. Parang ang tagal-tagal na. Oo, kasi pag sanay na lalo nagkikita araw-araw. Actually, parang mas awkward yun eh. Yung kahihiwalay nyo pa lang, tapos after 1 month nagkita kayo. Kasi may ano pa yan eh. May dama. May laman pa. May something Meron pa. pa. May sakit, may inis. Fresh pa. Oo. Okay, so si Jenna. Si Maku, Tiga Cavite po. taga Cavite. Cavite. Si Jenna naman ay taga Laguna. Una po. Sa workplace kayo nagkakilala? Sa ano? Bali, best friend niya po yung twin sister ko. May kambal ka. Oh. Sana meron kasi may twin sister siya. Kaya hopefully may kambal siya. So may kambal. Kakabahan ako kung wala na rin. Hindi, twin sister nga naman. Best friend niya yung twin sister ko. May kambal ka. Hindi, tropa-tropa lang. Para yung kapatid mo, para kayong twins, no? Yes, pero 9 years apart na kami. Pero At saka talagang- best friends din kayo. Oo. very Important close. yun. Opo. Important naman yun sa sibling bonding. Baka ganun din yung... At saka dalawa lang energy. yata kayo eh. Yes. Oh, anyway. Kaya mo siya nakilala kasi barkada mo yung ano niya. As in, best friends kayo nung kapatid niya. Yes, po. Best friend ko yung twin niya. Oo. Best friend mo, tapos niligawan mo yung kapatid ng best friend mo. Oo nga. Okay ba yun? Anong reaction ng best friend mo na simula? Payag siya agad or no? Nagulat siya, meme, nung nalaman. Paano? Patingin. Paano yun? Paano yung gulat? Paano? Ganun! Then, nagulat talaga siya. Nagulat. May kasamang galit o gulat lang tapos natuwa naman? Nagulat siya, pero ando pa rin yung pag-aalinlangan. Pag-aalinlangan. Kasi di ba pa yung sa iba parang, parang kunyari, ikaw sino best friend mo? Darren. Si AC. Paano kung naging jowa niya yung sister mo? Babae. Hindi, paano kung, kunyari, sa May kambal. best friend mong guy, Si Inigo. ligawan ni Inigo yung kapatid mo, how would you feel? Di ko rin alam eh. Kasi depende yan eh. Sa sitwasyon naman. Tsaka, parang hindi rin ako papayag agad. May pag-aalinlangan Opo. din. Kasi parang dating parang, di ba dapat sister mo din yun? Di ba? Oo, Yung parang ganyan. Ganun yung Yeah. relationship dapat eh. Oo. Bakit hindi yung kambal niyang niligawan mo, magkamukha lang naman sila? Baka Nagkaroon magkaibang ng ano? personalities. Identical ba? Identical twins? Identical. Yung nunal niya nandito din o nasa ibang bahagi? Pareho din. Same. siya, si Jenna nandito yung nunal. Yung kapal niya kasi kaya hindi niligawan yung nunal nasa loob. Hindi, dapat same. Tapos natatanggal minsan. Hindi yun nunal! Oo. Yung nunal niya nako-cotton buds lang. Hindi nunal yun! Ano yun? May wagang bato. Kulanji. Okay, so yung kambal niya kasi, yung relasyon niyo, as in ano lang, friends, hindi romantic. Sa kanya ka nakadevelop ng isang romantic, ano. Yes. Dahil sa personalities nila, magkaiba ba? Magkaiba sila ng personality eh. Actually talaga. Anong Ibang-iba. pagkakaiba? Napaka-strict nung best friend ko, yung kapatid niya. Siya naman, okay lang kahit anong gawin niya. Ganun. So, parang yung personality ng best friend mo, hindi yun yung personality yung gusto mo for a lover. Yes, meme. Taray. Nung mag-best friend sila ng kapatid mo, nakakrushan mo na siya o hindi? Wala. Hindi ko po siya kilala talaga noong una eh. O di Parang, sorry. Sorry na, hindi na wala akong sinasadya. Tao lang oh. Oo. Parehas po kasi kami may partner dati. Kumbaga, Saan? Sa hindi ko na- cotillion? Saan? May Hindi mga ko rin kanya-kanyang siya jowa. napapansin talaga. Okay. So, yung grupo ng ate mo, hindi ka masyadong chika dun sa grupo ng ate mo? Magkaiba kami ng circle of friends. Okay. Kaya hindi mo siya kilala. Tapos may boyfriend ka din naman nun. Yes po. Okay. So, kailan nagsimula yung pansinan? Yung, okay pala to Way si... back 2023. Yan, nag-meet kami sa bar, accident lang. Na nandun siya, nandun din ako.
With her bar. friends. Hindi kasama yung ate niya. Hindi po. Buti hindi mo siya napagkamalang siya yung best friend mo. Ayun yung iniisip niya na akala niya. Tapos sinabunutan mo. Naisip ko na yung best friend. Girl, ikaw pala yan. So, hindi mo inakala, hindi sila magkamukha, so hindi mo inisip na siya yung best friend mo. Kasi hindi naman nag-over yung best friend ko eh. Alam mo na agad yun. Yes. Okay. Hindi, kahit hindi nagbubar, pero nakita mo yung itsura. Malayong-malayo ba ang itsura? Sa damitan, malayo po. Magkaiba. Magkaiba talaga. Nagbibrief kasi yung kapatid ni Jen. Nakita niya Parang, yun. parang iba yung damitan. Mas ano ba yung isa? Baliktad yung isa. Naliligaw kasi lagi. Mas ano yung... Ano kasi, hindi siya nagde-dress like nung sinusuot ni Jenna. So si Jenna nag-dress. Mas pa-girl si Jenna kaysa dun kay sa sister mo. Medyo kikay din kasi yung mga suotan ko po. Oo, medyo kikay. Oo. Mas girly daw yung dati niya. Mga kikay, medyo maarte, may arte-arte, may Mas mga ano, outgoing. kumakati mo talaga gumagaling mo. Oo, siyempre may mga ipit-ipit na ganyan. Bihira naman ako nakakita ng babaeng gumagaling. Parang ako, hindi ako masyado mahilig doon sa mga pag-girl na outfit. Mas komportable ako doon sa medyo nakapants. Ganyan. Oo. Ano ang pangalan nung ano mo? Sister. Jenny. Jenny. Si Jenna at si Jenny. Si Jenna at si Jenny. Letter G din. Kasi si Letter G. Ruru, syempre kailan si Ruru, di ba? May kapatid siya si Rara. Tapos may isa pa siya kapatid, Rere naman. Yes. Tapos Rara, Rere, Ruru. Rare Ruru. sabi ko kay Ruru, hindi niyo ba natanong sa mga magulang niyo minsan kung bakit ang tamad nilang mag-isip? Parang si Nyoy din, di ba? May kapatid Oo, siya. si Nyay. Si Nyay. Oo, tapos kumanta siya ng Bongga Kanyay. Bongga Kanyay! Bongga Kanyay! Okay. Pinormahan mo siya sa bar? O hindi naman? Hindi It pa. was just a casual meeting. Inantay ko siya makauwi nun. Then chat lang yun. Hanggang sa nagpalagayan kami ng loob. Palagi naman nila mga loob ko sa inyo. Nakapakas may rep nyo. Oo, bakit? Palagi naman yung atay ko. O sige, palagi nung abdo ko ha. Sige, magpalagay sila ng loob. Tapos naging magjowa, nagbuyan sila ng isaw business. Yeah. Saan kayo nag-chat? Sa cellphone siya. Ano mag-laptop kasi? Hindi, kasi- Hi, hello lang naman. Bukas Hindi, yung ibig ko panahon kasi. sabihin, hindi, ang ibig ko sabihin, which Diyos ko, siya tayo Tom app? Jones, lumalaps pa rin siya. Tama na! Sa pamilya talaga, may isang hindi tumitigil Alam niyo po kumain. talaga, yun yung rason kung ba't sumama si Sean sa GMA Gala talaga. Para makakain ng steak. Narinig niya lang na may steak. Oo. Sa lahat ng magkakapatid, yan ang pinaka maganang kumain. Ganyan Yes. talaga. Tara, yung bunga nga mo, overwork na. Overtime. Masarap. Stress na stress yung bunga nga niya kamong mo yun. May manual Tapos labor. yung kapatid mo nandun, hindi ko nakitang kumain na kahit minsan. Anyway, nag-chat na kayo. Tinatanong chan, saan daw kayo nag-chat? Messenger ba yan? Oo, anong application? Sa Messenger po. Messenger. Panahon kasi ni Chang, may ano pa, ibon na nagpapadala. Grabe ka siya. Later, Laura. Shakespeare pa yun. Eh, yun na tanong. Inuutusan ng mga hari. Ibon yung pinapadala namin kasi. Ibon. Tapos pagkaaway, magiging kaaway siya. May sulan doon. Nagiging Maleficent. Ang taray. So, nung nakita mo siya sa bar, na-attract ka na. May attraction niya kasi nag-chat ka na eh. Wala pa daw eh. Di ba may jowa kayo nun? That time nung nasa bar ako, wala. Hiwalay na or hindi mo lang kasama? Hiwalay po. Hiwalay na. Bago Ikaw, lang. may jowa ka pa din doon. Wala po. 2 years na po akong single. Nung nakita kayo sa bar. Apo. Pero bakit ka nag-chat? Nag-chat po siya. Tinatanong niya po kung nakauwi na po ako. Bakit? Syempre, babae po. Tapos, Uy, Concern! Hindi, pag babae, kailangan makauwi na maayos. Pag bakla, pwede masagasaan. Di naman. Ganun naman daw siya. Concern for Kapatid all. kasi ng Hindi, best kasi- friend. Lahat ba nang nakilala mo nung gabing yun na babae, chinat mo, at tinanong kung nakauwi na? O siya lang. hindi naman. Siya lang talaga. So, may special sa kanya. Since best friend ko ngayong kambal niya, Kapatid. Oh. May May nakikare lang extra siya. He was Concern. just being a gentleman. Yeah, may extra concern. Very, very good. Oh, so wala pang attraction. Kailan nag-umpisa yung attraction? Yung parang gusto ko na to. siguro nung mga ilang araw makalipas, yung sadyang sweet na kami parehas. Kumbaga, hatid sundo sa trabaho, ganun. Oh,
Kung ilang araw na may, at feeling ko meron na yun, kaya mo siya chinat, di ba? May bet na, nabitan mo yun, meron nang nagsimulado na interes. May something ka na. Siguro po, parang spark, ganun naramdaman. Di ba may mga makikilala ka sa bar? Chika, first time mong mamimit, palita kay number. Pero hindi lahat yun iti-text mo after nyong maghiwalay. Merong isang iti-text mo dun na may dahilan kung ba't mo iti-text. Parang nakitan ka. May natatangi. Yun. Natatangi siya. Yes. Katangi-tangi. Yeah. Diba? Naramdaman mo na nung tinetext niya, may something tong lalaking to ha. Parang hinihit ako nito. May motibo. Opo, kasi lagi din siya nagtatanong kung nakauwi na ba ako. Kahit di ka naman lumalabas. Hindi, galing ako work. Mas malala. Lagi siya nagtatanong kahit kung nakauwi na ako, hindi naman ako lumalabas. Kasi minsan tanong, nakauwi ka na, pero magkasama pa kami. Sobrang dalas niyang mag-ano. So, pag yung babae, tinetext ng ganon, may something yun, di ba? Yung mga, nakauwi ka na ba? Kumain ka na ba? Kamusta araw mo? Meron yun. May something yun. Umpisa na yun. You would know, di ba? Tsaka ano po, lagi din niya akong inaabangan sa kanto. Ah. Pag para ihatid din sa bahay. Mag-dapper ka doon. Uy, nandito na pala siya. Inabangan sa ka, tapos grinipin mo. Kaya pala tinatanong kung nakauwi na siya. Kasi habang na siya. Tinambangan. Nakakatawa story yun. Ba't kayo na kayo pumunta dito? Pero interesting. Dahil sa inyo may extend tong segment. Tapos, so after ilang araw, sinagot mo na din? Hindi po, mga 3 months po. 3 3 months matagal Pero nalaman ba ng sister mo na nanliligaw na siya? Agad. Opo, nalaman naman. Ano sabi niya sa'yo? Wala naman pong sinabi. Parang ano lang siya, no comment. Nonchalant lang Kasi siya. parang mag-best friend sila pero hindi niya pinapakialaman ko ano yung decision ko sa buhay. Pero wala ba lang kahit warning or paalala? Nonchalant. Parang gano'n. Wala naman po ako Wala. Kung ikaw, Darren, anong sasabihin mo dun sa ano? Sa kapatid mo. Hindi, sa kapatid. Pag nalaman mong ano, anong sasabihin mo sa kanya? Pag nalamang, Naliligawan. Siya ng best friend. May Kasi sa syempre, kanya. kilala mo yung best friend mo eh. At sa pagkakakilala mo rin sa sarili mo, sa kapatid mo at sa relasyon nyo. Hindi, syempre, papayuhan ko yung si Linel. Si Linel yung kapatid ko. Tapos, depende talaga sa sitwasyon kung gusto niya namang subukan yung relasyon na yun. Ano sasabihin mo? Just be careful. Always, think about your decisions wisely bago mo gawin. Wow, kala mo ganun siya. Kala mo very careful din siya talaga. Yun kasi iba yung sitwasyon eh. Di pa naman ako nanligaw sa kapatid ng kaibigan ko. So, in this case, yun talaga. Just be careful with your heart. Lalo na bunsong kapatid yun. Opo. Siyempre, ayaw mo siya makitang masaktan. Yes. Tsaka mas ako yung nakakilala sa kaibigan ko eh. Paano yun? Nanghiwalay na kayo? Okay pa rin kayo ng kapatid niya? Until now, okay naman kami. Wala namang galit. Ganun. Yun din, lalo na kung ang pangit ng breakup nyo, kung nagkalokohan, Tapos best friend. ipagpapatuloy mo pa ba yung makikipagkaibigan mo dun sa dati mong kaibigan na minsang nanakit ng kapatid mo? Nung unang kayo nagkita, anong naramdaman? Napugian ka ba sa kanya? Napormahan ka sa kanya? Nabaitan? What was your first impression of him? Mayabang. Walang attraction talaga. Wala. Dahil? Hindi kasi, parang, alam mo yun, parang tropa tingin niya sa akin. Siguro nga, baka nakala... Feeling close agad. Oo, kasi baka napagkamalan niyang ako yung kambal ko. Yun yung iniisip ko. Tapos lumapit siya sa akin. No? Oh. Ano yung turning point na, ay, parang nagugustuhan ko na siya? May effort kasi siya. Tapos lagi nagpupunta sa bahay. Lagi ako hinahatid sundo. Nakakababae din kasi, di ba? Oo. Tapos pag nagkakasakit ako, nandyan siya kahit late na. So, yun, di ba? Yung, hindi mo siya masyadong gusto ng simula, pero dahil ang ganda ng pinaparamdam niya sa'yo, kaya nag-grow yung pagkagusto mo sa kanya. Ganun na nangyari sa'yo? Yes po, kasi ano din siya, lagi din talagang nakikipag-usap.
Tapos, update ng update. Kahit di mo tinatanong, nandyan lang siya. Oo. Malaking bagay kasi yun para sa mga babae. Gano'n Yung kayo? may kusa. Yes. At saka yung pag ini-special ka, nakakahaba nga ng buhok yun. Totoo. Lalo na kung ang tagal mo nang hindi nararamdaman yun. True. Parang, ay, ang ganda ko pala ulit. Ay, ang importante ko pala ulit. Ay, may nagkakagusto ulit sa akin. Di ba? You feel good about yourself. Yes. Pag may taong nagpaparamdam sa'yo ng maganda para sa sarili mo, gumaganda rin ang tingin mo sa kanya. Oo. Di ba? You make me feel so good. Di ba? Kaya, nag-grow yung likeness. Gano'n kayo katagal naging mag-jowa? 5 months po. Ang tagal din. Umabot ng kalahating taon. 5 months. Ba't hindi nagkasundo? Ano Kasi ang po, bilis nun eh. So, hindi kayo agad nagkasundo. Oo, ano ng feeling. nangyari? nahuli ko po nag-cheat. Paanong nag-cheat? At bakit nag-cheat? Kanino siya nakipag-cheat-cheatan? Chita na chita siya. Wait lang po. Sa edad mo, yung gumagamit ka ba ng ganong terms? Chichitan. Ay, malay mo naman. Sabi niya. Sutsutan yun. Totoo yun? Nag-cheat ka daw, Mako? Tell us your story. Your side of the story pala. That time kasi nagla-live streaming ako. Okay. Oh. Tapos unexpected na gumawa siya ng account niya para hanapin ako dun sa live streaming app. So, nagla-live stream. Pero alam niya nagla-live stream ka. Hindi po. Hindi ko sinabi sa kanya. Tinago ko. Bakit? Bakit? Kasi feel ko nung una hindi niya ako masusupport or hindi siya kampante na mag-live streaming ako. Why? Siguro Inassume mo o sinabi niya sa'yo? sa ganun paraan, inassume ko lang siguro yung ganun. Di ka ba okay doon na nagla-live? Ba't hindi okay yung pag-live stream? Hindi naman po sa hindi okay. Kasi parang nagkaroon na rin ako ng trust issue sa kanya, sa babae. Dahil? Nung sinagot ko siya, may nag-chat sa akin na girl. Na? Katalking stage niya pala. Oh. Tapos, right after that night na naging kami, nag-send ng pictures yung girl na magkasama sila. Tapos yung night na din na yun magkasama sila, yun yung night na sinundo pa niya ako galing ng travel ko. Namangka ka sa dalawang ilog. Oh. Namangka ka sa dalawang ilog. Kinaya ng schedule niya. Totoo yun? Ang dalawa. According to sa kwento niya na yes, totoo naman. Ano yung kwento mo? Totoo ba yun sa kwento mo? Meme. Anong nangyari noon? Siguro isang araw lang kami nagkausap noon. Hindi, pero isang araw, isang minuto, 10 minuto, kahit saglit, may ka-talking stage ka. Yes. So yung ka-talking stage, hindi yung naka-text mo lang ng saan ba nakakabili ng notebook? Saan ba may pako? Yung talking stage, yung nagharutan kayo at some point. Yes, Meme. MU. Nagliligaw ka, tapos may hinaharot ka ding ibang babae ng sabay. Bakit? Wala na yung kanya. Finish na. Yari ka. Ako yung nanay niya. Pagbabanta Hindi kasi gusto ko maunawaan. Bakit kapag may pinupursu kang girl, meron pa rin ikaw ka-talking stage? Yun lang. Bakit may pinupursu? Kasi Chang, during nung nanliligaw ako sa kanya, may iba pang nanliligaw sa kanya. Sa kanya? Yes. So parang Then, feeling mo baka wala kang Yes. chance. Para may fallback ka kung sakasakaling hindi ka masagot. Yes. Pinupush niya po ako na ihinto ko na. Kumbaga wala daw akong chance, ganun. Parang ayaw niya na maging kami talaga. Totoo ba yun? Hindi naman po sa ayaw kasi syempre, sa akin po kasi, kailangan malaman muna din ng family ko. So, ang sinabi mo sa kanya, wag muna. Parang kausapin muna namin yung ate ko bago maging kami. Kasi respeto na din. Bakit? Magkaiba yung konteksto nung sinasabi niyong dalawa eh. Siya sabi mo, parang sa pagkakaunawa ko, sinasabi mo, wait lang, let's not rush, paalam muna natin sa ate ko. Yes po. Ang sa kanya naman, parang sinabi mo sa kanya, pinapalayo mo na siya kasi wala siyang pag-asa. Tama, Mako? Yes, Meme. Magkaiba yun.
Ano ang totoo? Hindi naman po sa walang pag-asa. Kumbaga kasi, tinatansya ko din po yung sarili ko kung seryoso ba siya sa ginagawa niya, pati mga sinasabi niya sa akin. Tinatansya kaya parang pinush mo siya away para malaman kung lalayo ba talaga siya o mananatili siya. Yes po. Yun nga kasi. Pinush mo siya away. So, kung pinush mo siya away, di sige, pinush mo, di landi na ako. Makipag-usap na siya sa iba. Magkaiba yung signals kasi nila sa isa't isa. Yeah. Yes, Chang. So paano nangyari? Ano nangyari? Bakit mo nasagot kung pinupush mo siya? Hindi. Kumbaga, consistent pa rin naman po yung effort niya. Kumbaga, tinigil ko yung dun sa ka-talking stage ko, alang-alang sa kanya. Mas pinatunayan ko yung feelings ko para sa kanya. Yeah, pero bago pa yun, nanlalandi ka di ba? May kalandian ka. Pinipilit kong bigyan kasi ng dahilan kung ba't mo ginawa yun. Na kaya mo yung ginawa, kasi binigyan ka niya na ng sign na wala kang pag-asa sa akin Kaya baka doon pwede pa kitang maunawaan. Pero kung hindi naman pala ganun, so talagang nang dadalwa ka. No? Yun nga po, pinatigil niya ako nun, Meme. Para masukat lang kung gaano ako katapang pagdating sa love, pagdating sa panliligaw. Nung pinatigil ka niya, kaya ka tsumika ng iba. Ganun na nga po. Tapos nung nalaman mong tsumika siya ng iba, Pinatigil mo. nagka-trust issues ka. Hindi po. Nalaman ko po yung about sa girl nung naging kami na. Kasi right after that night na naging kami, dun ko na-receive yung message nung girl. Kasama yung mga pictures na magkasama sila. Unfair din naman kasi kay other girl. Diba? Kasi chinika mo siya Nagbukas ka ng ganong sitwasyon sa kanya. Tapos may extra ka din. Pareho silang extra actually. Diba si girl extra niya, ikaw din extra ka niya. Anong sabi ng babae? Anong pagkakasabi? Nag-ano siya, hi be, ganun. Hi be, palike naman, pinost ko yan sa Instagram. Ganyan. Tapos sabi niya, naging kausap ko yan yung boyfriend mo. Parang last week, ganun. Tapos nagulat daw siya na kami na, kasi magkausap nga sila. Kinenta ba sa'yo kung anong detalye? Kung ano yung pinag-uusapan Yes po, nila? na sinasabi pa na nagpupunta yan dito sa amin. Kinakausap pa yung pamilya ko. So, nung nalaman mo, so nawala niya yung tiwala mo sa kanya, pero tinuloy mo pa rin ang relasyon. Yes po. Kasi parang ang sabi niya sa akin noon, parang yun nga, nakalipas naman na din. Tapos na din. Oo. Parang pinalagpas ko na lang. Kaya dahil may ano ka na baka may kaharutan, kaya hindi ka rin pabor sa kung ano man ang gawin niya. Ikaw, tinuloy mo pa din kahit ayaw niya. Yun nga po, nahuli niya na lang ako na nagla-live streaming ako. Anong ginawa mo nung nahuli ka? Wala na po, Chang. Since nahuli niya ako gamit yung main account niya, kumbaga, andun nagpunta na siya sa bahay at all. Wala na ako nagawa. In-end ko na lang yung live ko. Tapos umamin ka. Hindi pa din po. Paano mo nalaman na nagla-livestream siya, Jenna? Oo. Nagkaroon Bago pa kang ako gumawa ng mga account. Nagkaroon pa ako ng mga hint. Parang nagpapapiyaw siya sa mga salita niya na parang gusto niya ulit mag-livestream kasi dati nagkaganon siya. Parang nakikipag-make friends. Tapos yun, hanggang sa... Pag sinasabi niyang gusto niya mag-livestream, binibigyan mo rin siya ng hint na hindi okay sa'yo. Hindi naman po. Parang inaano ko lang na... Sige. Paano ka nagre-react? Sinasabi mo, sige, mag-livestream siya? Opo. Pumayag naman pala siya. Pero deep inside, hindi talaga. Kumbaga sinasabi niya lang na, sige, okay lang. Pero hindi talaga yun. Basta ko talaga si Jenna that time. Yeah, pero at least tinake mo na yun. Ayan, pumayag ka kasi ginawa mo rin naman Ang ano lang sa akin, Meme, tinago niya kasi sa akin Tapos, ang sinasabi niya sa akin, natutulog na siya, ganyan. Not knowing na nanonood ako dun sa live stream niya. Yun ang issue nila. Kaya hindi nagtagal kasi hindi naman sila tapat. Hindi sila naging tapat. Oo. Diba? Hindi ka naging tapat sa kanya. Diba? Paulit-ulit niyang napatunay na hindi ka naging tapat sa kanya. So, ayun. Nung nabuking ka niya, nagsisinungaling ka na naman. Meron ba siyang kaharutan pang iba sa bigo o wala naman? It's just that nagbigo siya nang hindi mo alam. May nahuli pa akong other girl. Sa Bigo? Oh, iba pa to dun Sa sa live streaming? ka-talking stage. Sa live streaming? Iba po, yes po, sa live streaming. Paano mo nahuli? Nag-ano po sila, lalandian po dun.
sa Ano, chat babasa yung sa chat? comments? Oo, sa Or convo. andun siya mismo with the Sa video? mismong live Mismong po. live po. O kasi pwede kayo maglandian dyan. Oo. Kahit sa TikTok may mga ganyan. Yung, di ba, yung minsan, akyat pa akyatin. Tapos mag-uusap sila, harutan sila. Di ba? O yung iba naman, kahit hindi pa akyatin, pero yung isa, comment ng comment, tapos binabasa niya, tapos doon sila nag-uusap. Siya nakastream, yung isa naman naka-comment. Doon sila nag-uusap. Malalamdaman nun naman ko naghaharutan sila. Doon yung convo. Kahit naman sa Twitter, di ba, may mga Twitter serye. Sa Twitter, may mga harut-harut sa Twitter na naghaharutan Sa mga sila. threads. Oo. Correct. Yung ganun. So nakikipagharutan ka din pala doon. Yes. Na sinasabi ko sa kanya, spender siya. Spender ko siya sa Bigo. Paano yun? Nagpapadala? Oo, gifters. padala ng gifts. Paano mo nalaman, Jenna, na iba na to? Hindi na to yung friendly talking lang. Ano po kasi, may one time no na binanggit yung Facebook account. Tapos hinanap ko yung girl sa Facebook. Tapos nakalagay yung featured photos nila. Na sweet. Magkasama sila. Magkasama na. Magkasama po sila, tapos magkayakap. Nagkita sila nung gifter. Hindi na virtual. Oo. Wala na. Ayun talaga. Doon na ano ka na yung mati na yung talagang nabuo na, konkreto na, sinungaling si Maku. Kumbaga nabuo na talaga yung Oo, ano siya, parang pakiramdam ni Jenna lang nung una hanggang sa napatunayan na talagang meron. na-realize mo yun na madami ka ng pagsisinungaling, na paulit-ulit, na gano'n. Oo naman, Meme. Na-realize ko yun. Tapos sinabi ko sa kanya na nahingi pa rin ako ng patawad at all. Bakit mo nagagawa yun? Anong nangyayari? Saan nanggagaling? Yung gusto naming maunawaan yung bakit ka nagkaganon. Anong nangyayari? Yung sa pagla-livestream ko naman, Meme, which is spender nga siya eh. Kumbaga, kinikip ko siya, then hindi ko alam na ganun mangyayari na. Mag-meet kami. Tapos... Hindi mo alam na mag-meet kayo? Yes, Nagising ka unexpected. na lang, magkasama kayo? Hindi, unexpected yun, Meme. Paano Kasi kayo- co-agency kami parehas. Paano yung hindi mo ine-expect na magkikita kayo? Eh, di ba mag-uusap kayo para magkita kayo? In-invite siya ng co-agency rin namin. Kumbaga, hindi ko alam na pinapunta siya rin. Hindi kayo sadyang nagkita lang kayo. Oo, Meme. Paano yung yakap? Madami kami nun, Meme. Madami kami nun. Tag of war. Tag of war nga tayo. Marami kayo Paano bang... nagyakapan. sabi sweet eh. Marami kami nun, tapos dalawa lang talaga kami nag-picture na hindi naman totally hug. Nakasandal lang ako sa girl. So para sa'yo, wala yun. Wala kayong relationship. You were just being nice to her kasi gifter mo siya. Parang ganon? Yes, Is Chang. that Wala it? po talaga. As in, Pero hinamin ko sa kanya. Hindi mo pinapaalam yung mga lakad na yun kay Jenna nun. Hindi po. Bakit? Kasi that time ayoko siyang masaktan pag nalaman niya na may ganun na nagaganap. Hindi ba pas masakit pag hindi mo sinabi? Yun Ano din. bang mas... Yun din yung ano na-realize level ko. nung sakit? Yun Yung din yung hindi na-realize mo ko po. sinabi? Or yung sinabi mo na lang sana? Yung sana sinabi ko na lang sa kanya. Kasi marami namang ganyan, di ba? Yung minsan, para hindi na lang magkagulo, magsisinungaling ka na lang. Oo. Para hindi na lang mag-away, magsisinungaling ka na lang. 'Di ba? Ang daming dun pumupunta. Yes. That's the easiest way. Sinungaling na lang. Pero pag ito ay naging gawi mo na talaga na Dumadalas. naging lifestyle mo Oo. yung lying. Yun na yun. Yung parang ano yan? Nakakatakot Parang na. corruption, di ba? Small scale, big scale, di ba? Yeah. Yung, pag naging normal na siya sa'yo, palala na siya ng palala. Parang dosage yan eh, di ba? Yung parang sa simula, okay sa'yo yung isang sip lang ng alak. Pero dahil nasanay ka na, hindi mo na mamalayan, kaya mo na yung isang boteng alak. Oo. Kasi pag dumating doon sa point, Maku, na gusto mo nang magsabi ng totoo, yung taong sinasabihan mo, iisipin na nagsisinungaling to. Kasi sino ba dito ang hindi nagsinungaling ever sa buhay? Lahat Meron tayo ba? nagsinungaling. Magmula nung pagkabata nyo hanggang sa edad nyo ngayon, meron ba diyang hindi nakapagsinungaling? Pero yung sinungaling na bahagi ng ating pagkatao, dapat yun yung bahagi na dapat ayaw natin yun. Diba? Hindi yun yung bahagi mo na gusto mo na maipagmamalaki mo. Diba? Kaya Yeah. as much as possible, minimize natin ang pagsisinungaling. Hindi natin ginagawa hanggat kaya natin. True. Yun. So, nagising ka isang araw na, teka,
ayoko ng sinungaling. Opo, kasi tsaka nawala na rin siya ng time sa akin eh. Tapos nalaman ko So pa kung yung... marami pa siyang time sa'yo pero sinungaling pa rin siya, okay lang, itutuloy mo yan? Hindi po. Okay. Kumbaga, yun po, nagpatong-patong na din kasi lahat eh. Nawalan siya ng time, nagsisinungaling siya. Tapos nalaman ko yung kaya siya nawalan ng time kasi yung other girl na yung lagi niyang kausap. Ayun. So, ayun nga. Kaya ikaw humiwalay. Apo, ako po yung nakipag... Anong sabi ng ate mo? Ano po, nagalit po. Sa'yo? Sa kanya po. Nagalit. Inaway ka ng ate niya? Hoy, ikaw naman, niloko mo yung kapatid ko. Hindi naman, Meme. Hindi naman ako inaway. Kumbaga, may komento pa rin sila na hindi karapat-dapat talaga. Like, bakit ko sinaktan si Jenna? Like, nung una naman, mahal namin yung isa't isa, ganun. In the end of the day, ganun, sasaktan ko lang. Lolokohin. Nag-sorry ka din sa ate niya? Actually, hindi pa. Oh. Kasi syempre parang binetray mo din yung ate niya, di ba? Bilang best friend niya, mahal mo din yung mga taong mahal niya dapat eh, di ba? Di ba? Mahalaga din sa'yo yung mga taong mahalaga sa kanya. Nasaktan mo yung kapatid, di ba? Hindi lang naman basta kapitbahay o kaibigan din. Kapatid yun. Parang yung best friend, di ba? Parang ikaw nga yung sinaktan mo yung best friend ko, parang sinaktan mo din ako. Lalo pa yung kapatid mo. Di ba? Yes. Kahit hindi kayo masyadong close ng kapatid mo, ma-hurt ka para sa kapatid mo eh. Yes. Di ba? Nag-sorry ka sa kanya. Yes, Meme. Nag-sorry ako sa kanya. Noong time nagkita pa kami, nung mismong araw na naghiwalay kami. Yun na yun. Correct. So yun, sana mabago mo yun. Hindi ka namin masyadong kilala, so hindi namin alam kung bakit na-develop sa'yo yung ganong gawi. Di ba? Maaring nakikita mo yan lagi, na-experience mo yan lagi, na ginagawa din ng mga taong kinalakhan mo, kaya inakala mo, di ba? Kaya, pero, magandang ma-realize mo yung hindi kagandahan sa ugaling yun. At unti-unti mong mabago. And improve yourself. No? Okay, Meme. Kasi minsan, ang magpapaunawa sa'yo yung same experience. Nung sakit pala nun. Sa'yo nangyari. Di ba? Grabe pala yun. Ang lala pala nun. Nagalit ka sa kanya. Opo. Anong level of galit? Parang halos siniraan ko na rin siya. Ganon. Saan? Sa mga ibang friends ko po ganon. Sinasabi mo na ko sinungaling ginaganon mo? Na yun po, sinungaling tapos nag-cheat siya. Kinalat mo na din. Face-to-face kayo, di ba? Hindi sa chat, hindi sa usap. Ayaw ko din po kasi na makipag-break sa chat lang. Kaya nagdesisyon ako na puntahan siya. Tapos tanungin din sa kanya kung ano ba talaga sila nung babae. Tapos yun, dinedenay niya pa rin kasi. Tapos dinedenay niya na yung mga sweet photos, na wala lang yan, ganyan, na marami sila. Pero kasi ako, bilang babae, hindi ko maalis sa sarili ko na wala lang yun, pero ganun yung itsura. Tsaka, hindi ka naman maglalaan ng time dun sa babae kung wala lang yun. At saka kung maraming beses ka na ng record kasi ng lying, di ba? Dami yung na yun. ganun. Parang basang-basa na kasi yung papel eh. Kaya wala na, nasira na rin talaga yung character niya para sa'yo. Yes po, kasi hindi lang isang beses nangyari yun eh. Ano bang boyfriend ang deserve mo? Matapos mo itong maranasan, ano ba dapat ang deserve na boyfriend ni Jenna? Sa akin naman po, simple lang din naman kasi yung gusto ko, yung mabibigyan ako ng oras. Ganon. Ganun lang? Hindi po kasi parang sa akin, importante yung na nagkakasama kayo, nagkakausap ng maayos. Hindi yung parang lagi ka may excuse. Kasi siya pag ayaw niya makipag-usap, mag-i-exist na yan na, sige, mamaya na, may gagawin ako. Parang umiiwas siya. Imbis na maayos namin yung problema, nagpapatong-patong lang. Kasi iniiwasan nga niya. Sa 27 years, yun ang para sa iyo, yun ang deserve mong sa mga naranasan mo. Ang deserve kong lalaki basta yung may time sa akin, nakikipag-usap sa yung akin. Financially stable din po. Tsaka may commitment. Oo. Yes po. Yung ipaglalaban ka din.
Correct. Kasi di ba lalo na sa pag-edad, pag nagmamature ka na, di ba dapat nagiging konkreto na rin sa utak natin, di ba? Anong gusto kong mangyari sa buhay ko? Anong gusto kong buhay 5 years from now? Yes. Anong dapat boyfriend na ang mga nararanasan ko? Anong klaseng relationship na ba? Paulit-ulit lang ba ito? Sino ba? Ano bang klaseng mga kaibigan na ang dapat kahulubilo ko, di ba? Kasi kung mga 16, 17, di ba? Pero Okay na. 27 na. 27, di ba dapat? Para hindi rin tayo nagsisettle for less. True. Yes. Parang nung panahon ko, Meme. Panahon Ang ko tagal talaga. na yan. Sana talaga maalala mo. Grabe naman! Grabe kayo sa tagal ng panahon. Hindi, di ba? I had a failed marriage nung una. Na feeling ko talaga lahat yon minadali ko. Sinabi ko na, kasi gusto ko ganito, dapat sa edad na to mag-aasawa na ako. So nung after that, ang dami kong naging mga roller coaster na emotions na iba-iba until napagod ako. And then sabi ko, isusulat ko yan sa index card. Kung ano yung katangian ng lalaki na gusto kong ipadala ni Lord para sa akin na makikilala ko. So, in-itemize ko talaga yun. Nilagay ko na dapat 1, God-fearing. Number 2, dapat pareho kami ng values in life. Number 3, dapat honest siya. Number 4, dapat secured siya bilang isang tao. Yeah. Di ba? Kasi sa estado natin, mahirap makahanap ng tao na very secure sa kung ano siya. Di ba? So, pwede niyong gawin yun, yung mga kababaihan, para, di ba, may sinasabi nga sila, may na-manifest mo. Yun, you can also write it down and pray for it every day. Para yun ang dadating sa buhay mo. At saka dapat habang tumatanda tayo, dapat nagiging mapili din. Yes. Diba? If you know yourself, you would know what you deserve. Oo. Yun. So pareho kayong Pareho dalawa din. sila, pwede. Diba? Oo, isulat nila yon para yung mga natutunan nyo in the past na mga relationship nyo, para hindi na maulit-ulit. And this time, you will be good for each other. Diba? Ganun yun. Para kahit yung mga lalaking nasa likod ng mga kortina na yan, kung sa tanong ko na yon at sinagot mo, malalaman nila, ay ako kaya, parang ako yung hinahanap ni Jenna. Diba? Ay parang hindi ako yon. Ikaw din, parang meron kang barometro kasi naghahanap ka eh. Nagwi-wish ka, nag-expect ka, yung ganon. Diba? Yes po. Alright. So, ngayon ay may mga lalaking dyan na kanina pa nag-aantay. Excited ka na ba silang makilala? Yes po. Gaano ka ka-excited? Mga 80%. 80%. Kinakabahan din po kasi ako. Anong damdamin ang nararamdaman mo ngayon na may mga lalaki siyang bagong mamimit sa harapan mo? Masaya ako para kay Jenna. Para makakilala siya ng ibang kaibigan, ganun. Para rin sa kanya yun. Deserve niya namang mag-enjoy ulit, di ba? Okay, Yes, sir. let's start the search. Jenna, it's time to meet our searchy. Searchy number 1, reveal. What's up, madlang people? Ako nga pala si Jaymar Misolat, 27 years old. Ang call singer agent ng Cainta, Rizal. Call singer, ano? Call center Call agent. center po. So, buti wala kang ngayon, schedule. Wala po may advice. Kasi sa call center, diba, napakahalaga ng attendance, di po, ba? pinaka-importante po yung attendance sa Ano yung shift mo? Yung shift ko po is 6 to 3 a.m. 6 p.m. to 3 a.m. po. Puyatan. Puyatan po talaga. Graveyard. Correct. Di Pero ba mahirap? sanayan kasi yan. Yung iba sanay Yes na po. si... 4 years na rin po ako nagko-call center po. Oh. Okay. Nakailang girlfriends ka na? 3 po. Anong girlfriend ang deserve ni Jaymar? Yan. Sa akin po, of course, yung may takot sa Diyos. Yung pag nakakita ng cruise, tumatakbo. Ganun yung level ng takot sa Diyos. Takot. Takot gumawa ng kasalanan. Yan. Masama. Yun. As someone who parang may takot sa Diyos, isa rin yung sa hinahanap ko sa girl na gusto ko ganun din siya. At iba kasi talaga na pag-center si God sa, alam mo yun, sa buhay natin. And of course, gusto ko rin yung babae na inuuna yung family niya kasi ganun na kami. I've been working my whole life for my family to support them sa province. By the way po, taga Surigao po ako. I'm from Surigao po talaga. And, Del Sur? Del Norte po. Del Norte. Del Norte. Napadpad na ako dito just to find a living po sa Surigao. Ako po yung kuya.
Ako po yung panganay sa family namin. And currently, sinusupport ko po yung mga kapatid ko sa pag-aaral nila. Sinusupport ko rin po yung parents ko. Yung kapatid ko po na girl, magtatapos na po siya sa kolehiyo next year po. Oh, very proud, kuya. Yes. Kakatawa. Great job. So yun po, mas okay Gusto sa mo akin ganun din yung girl. Yes po, yung madiskarte, yung unahin yung pamilya niya. Kasi naisip ko yun paano mo dalhin yung pamilya mo, ganun ka rin pag nagkapamilya ka na in the future. Tama. Parang yun yung isa sa mga ano ka na, okay to kasi maalaga sa family, may concern sa family. So yun po, kasi gaya nga po ng sinabi ko, yun po yung ano ko, yung sa sarili ko po. Okay. Nahanap na. Salamat. Anong pick-up line mo naman kay Jenna? Para fun tayo. Yes po, I have pick-up line for Jenna. Jenna, gulong ka ba, Jenna? Bakit? Will you be my future? Will you be my future? Will you be my future? Taray! Iba si Jen. Gulong! Gulungan mo siya, Jenna, dali! Pagkulong-kulong ka kay J-Mar. And maraming salamat, J-Mar. Searching number 2, reveal. What's up, madlang people? My name is Sean. Mahilig ka din kumain, no? Pareho ni siya. 26 years old. Ang mekaniko ng Punta Santa Ana, Manila. Mabuhay ang mga mekaniko. Mekaniko ng? Mga sasakyan po. Motor. Okay. Nakailang girlfriends ka? 4 po. 4. Apat. Ikaw ba ay naloko na dati? Opo, itong last lang. Paano ka niloko? Cheat din po. Cheating talaga? din. Cheating din. Nanloko ka na din? Yung totoo? Sa magulang po, pero sa babae hindi. Natural lang. Anong talent mo? Buduts po. Sasaya buduts. Sumasaya. Sige nga. Kami na lang magkakwento kay Jenna kung okay yung budos. Pabudos yan si Sean. Tignan nga natin. Yun naman Saray na saray. Cute. Sa sayaw niya, malalaman mong siya ang leader ng mga Jejimon sa barangay. Apaka-cute. So cute. Jmar, ano bang talent mo, Jmar? Marunong pa ako kumanta, meme. Kumanta po. Kumanta. Kantahin mo kayong budots. Iba naman. Sige, chorus nga, chorus. Sige, chorus na. Kanta. It's your smile, your face, your lips that I miss. The sweet little lies that stay with me and make Tapos sasayaw si Sean. Go, Sean. I'm with you Sayaw. all the way, 'cause it's you who fills the emptiness in me. Diba? Ang galing ni Sean. It changes everything when you see. Last dance, last dance. Wanna know I got you Ay, may pag-alam pa. with me. Galing nilang dalawa. Si Sean, parang inalog na alkansyang Buddha. Talented ang mga searchies natin. Tingnan nga natin ang pick-up line mo kung nakakaaliw Ano din. pick-up line? Jenna. Ay, galit ka pa, ha? Sorry. Sige, tuloy mo. Jenna, pwede ko bang baguhin pangalan mo? Bakit? Can you be mine? Hey, can I call you be mine? Ano? Wait lang! Can I call you be Nagkamali mine? daw siya. Wait lang. Sayaw! Sayaw! Ano ba gusto mo sabihin? Ano ba gusto mo sabihin, Sean? Namali na po ako eh. Sige, ulitin mo. Pwede ulitin yan. Take it. Is it okay if I call you mine? Ganyan. Good luck sa'yo. Ito na, searching number 3. Reveal! What's up, madlang people? Ako po si Leo, 26 years old. Ang medyo machong welder ng Virac Tanduanes. Wow, medyo macho. Medyo skinny yan. Yung ganyang pants, medyo skinny din. O medyo leggings na. Medyo, fittings. Tinupi po eh. Oo, tinupi. Mahigpit. Bago kasi medyas niya, kailangan ipakita niya. Oo. Tsaka terno yung sapatos sa mataas Idol ko po yun, Sir Jong. Oh, ganyan ka pala pumorma eh. Oh, idol ka eh. Baluwag na.
Okay. Tagasan ka? Taga Birac, Tanduanes po. Ang layo. Tanduanes. Anong pangunahing produkto dyan sa Birac Abaka po, Katanduan? abaka. Abaka. Yes, po. Abakada. Okay. Nakailang girlfriend ka? Dalawa po. Dalawa. Anong talent mo? Kumakanta po. Ay, kanta. Anong talent mo? Kaya ka po magpasikip ng ng loose pants. Ganyan. Singer din siya. Singer, ano kinakanta mo? I swear po. Oh, sige nga. Yung chorus. Ay, maganda yung simula. Yung I swear. 1, 2, 3. I swear by the moon and the stars and the sky, Sasayaw si Sean. I'll be there. Let's go, Sean! And I swear, like the shadow that's fade. Aba, iba yung sayaw niya dun, ha? Tapos makikipag-duet si J-Bar. Till death do us part. Habang sumasayaw si Sean. I love you every beat of my heart. And I swear. Oh, galing! Hey! Taray, pwedeng pang big night tong tatlong to. Isang grupo silang lalabas pagdating ng alas 2. Prime time performance. Anong pick-up line mo, Leo? Meron po. Jenna, kung sasakay ka ng jeep, hindi mo na kailangan pumara. Bakit? Kasi ngayon pa lang, para sa'yo na ako. Ay! Galing. Maku, kamusta silang tatlo para sa'yo? Okay naman, Meme. Sino ba pinaka-cute sa kanila, Maku? Hindi ko alam, Meme. Sa palagay mo lang. Si Chan. Kay Chan tayo. Kay Chan tayo. Sino sa palagay mo dyan yung pinaka-sweet kung makaka-date? Si J-Mar, Meme. Si J-Mar. Sino pinakamukhang maano dyan? Yung masipag? Kay Leo. Sino mukhang pagod? Si Chan daw. Si Chan yung mukhang Sasayaw pagod. eh. Sasayaw eh. Jenna, kausapin mo na sila. Eto. First question mo, Jenna. Ang first question ko is, dapat bang naghilom na ang iyong puso bago ka makipag-date? O makikipag-date ka para maghilom ang puso mo? Okay. J-Mar. Personally po, for me, dapat fully healed na talaga tayo pag nag-decide tayo na pumasok sa isang relationship. Kasi it would be unfair po. Kung you're not fully healed, hindi ka kompleto, hindi mo maibibigay yung lahat-lahat para sa taong yun. So, yeah, fully healed muna bago tayo So gusto niya dapat fully healed. Oo. Si Sean. Paano ko pa explain sarili ko? Kay Leo, number 3 na. Ayaw ka namin pahirapan. Mahal ka namin, Sean. Hindi, ikaw ba dun sa tatlong naging girlfriend mo, pumasok ka ng heartbroken Mas ka? maganda talaga yung yung wala kang mababangga ibang tao. Kasi pangit naman magiging option mo yung tao para maging masaya ka lang. Short but sweet. Maiksi pero may impact. So, dapat... Heal. Okay. Enrique Hill ba yan? Enrique Hill. The Sherry Hill. Leo. Hindi, para po sa akin, kailangan po talagang ready ka na sa sarili mo at saka yung tinatawag na ano ba to? Yung ready ka na sa relationship. Kasi paano mo mamahalin yung isang tao kung mismo yung sarili mo hindi mo kayang mahalin? At magiging ready ka lang kung healed ka na. Ganun Yes ang po. sinasabi mo. Okay. Maraming salamat. Jenna, kanino ang first green flag? Kay number 1 po. Kay J-Mar. number 1. Congrats, J-Mar. May green flag ka na. Aprobado ba kay Maku sa ex? Oo naman, Meme. Magkakasundo sila ni J-Mar. Oo, kakasundo daw kayo ni J-Mar, sabi ni Maku. Jenna, next question. Kompletuhin. Sa pag-ibig, hindi pala dapat blank. Simulan kay Leo. Number 3. Sa pag-ibig, hindi pala dapat blank. Sa pag-ibig, hindi kailangan dapat isa lang yung tinatawag na gumagawa sa relationship.
mas maganda yung yung parehas kayong nagbibigayan. Give and take po sa relationship. Kaya sa pag-ibig, hindi pala dapat isa lang ang nagbibigay. Opo, Mama Wise. Ganda. Jmar, number 1. Yes, sa pag-ibig, hindi pala dapat ngayon lang yung iniisip nyo. Dapat isipin nyo rin yung ano magiging future nyo sa, diba, pag kayong dalawa na. So sa pag-ibig, hindi pala dapat yung ngayon lang ang iniisip. Dapat pati yung kinabukas. Future. Ganda. I think that's a good answer, Jay. Yeah. Because you better put a party, but you better watch out. You better not cry, you better not cry. Sean, kumplituhin ang pangungusap. Ayan. Sa pag-ibig, hindi pala dapat blank. Sa pag-ibig, hindi pala dapat lagi ka mapagbigay. Lagi kang basta magtira para sa sarili. Kasi paano na lang pag iniwan ka niya? Wala na para sa'yo. Sa pag-ibig, hindi pala dapat mapagbigay ng lahat. Oo. May iiwan din sa sarili. Dapat may nagtitira. Siyan, dapat nagtitira siyan. Wala nga siyang tinira. Tingnan mo, ubus na lahat. Naku, hindi para sa amin, para sa nanay mo at saka sa kapatid mo. Oo, para sa pamilya mo lang. Okay. Gaganda naman ang mga sagot nila. Kung ikaw ang tatanungin, Maku, sino sa palagay mo ang dapat piliin ni Jenna? 1, 2, or 3? Doon ako kay 2. Kay 2, kay Sean, yung hindi pala dapat nagbibigay ng lahat. Pero, Jenna, sino bang pinipili mong bigyan ng green flag? Si number 2 po. Ay! Dahil? Kasi ako, naranasan ko na yung ibigay lahat sa minamahal ko. Tapos in the end, nung naiwan ako, parang nawala ako eh. Kumbaga, hindi ko na alam paano ibabangon ulit yung sarili ko. Sa kanya ba yun o sa iba? Sa iba po. Okay. Okay, maraming salamat. Congrats, Sean! Meron ka na rin green flag. Last question, Jenna. Kung naghihinala kang may ginagawang kalokohan ng karelasyon mo, tatanungin mo ba siya o huhulihin mo? Simulan natin kay Sean. Mas tatanungin ko siya. Kasi kung huhulihin ko, mahirap eh. Mas masakit sa mata makita mo nagloloko yung yung partner mo. Mas maganda yung may alam ka na, tanungin mo na lang sa kanya. Para alam mo kung pagkakatiwalaan ba siya o hindi. Leo, number 3. Uhulihin na lang po. Kasi kahit tanungin mo yung isang tao, tapos kung magloloko talaga siya, magloloko siya. Yun po. Uhulihin mo na lang po talaga. Tapos pag nahuli mo, yun. Mas masakit. Makikipag-break ka na. Mas masakit, mas masarap. Tapos Mas masakit, mas masarap? Paano naging masarap yun? mas masakit, mas masarap po. Kasi pag nasaktan ka po ng sobra, doon mo marirealize na love yourself first po. Salamat, Leo. Thank you po. Jmar. For me, I'd rather ask kung ako pa ba yung laman ng puso mo or kung may iba na. Tatanungin And then kung niya. hindi na, edi stop na ako doon. Yun na. Okay. Valid naman lahat yung sinagot nila. Diba? Kung gusto mong hulihin, di hulihin mo. Pero kung katulad ka ni Sean, na ayoko ang sakit nun pag nakita ko, itatanong ko na lang. Si Jmar naman naniniwala siya sa katotohanan. Itatanong niya. Jenna, kanino ba ang green flag? Kay number 1 po. Kay number 1, kay Jmar! So, base sa ating tagtos, nakadalawa na si Jmar. Ikaw ang makakadate. Congratulations. Pero Jenna, bago mo meet si Jemar, eto muna ang mga searches na hindi mo na pinasearchy. Number 2, John, pakilala ka na. Ayun na. Tol, good luck ah. Bye-bye. Iuwi nga natin. Ang bilis naman ng Di ba message mo. mekaniko ka? Oo, ano ka, kotse at saka mga motor, kaya carry mo din? Opo. Tamang-tama. Bakit? Yung makina kasi nung panahin ng nanay ko, yung ginagawa ko. Yun! Motor ng tubig. Hindi. Oo. Nakakatuwa. Dito ka nga. Sarap lagi ng tali nito dito. Keychain. Thank you, Sean. Ito pa ang isang searchy na hindi mo napili. Magpakilala ka na, Leo.
Hi, Jenna. Nice to meet you. Nagpapasalamat ako kasi kahit hindi mo ko pinili, naging parte ako ng buhay mo. Ayun. Thank you po. Leo, dito kasamahan mo si Sean dito. Oh. Pakinggan natin yung message ni Mako kay Jenna. Hi. Tapos naputol yung kamay ni Jenna. Anong gagawin mo kung naputol yung kamay? Sana si Jmar niya, yung taong hinahanap mo. At sorry sa lahat ng mga nagawa ko. Sana mapatawad mo ako. Alam mo naman na napatawad na kita, pero hindi naman ganun kadali na makalimutan ko ano yung ginawa mo. Kasi ngayon nakikita ko pa rin naman. Okay lang, may hug. Last one, hug. Okay lang. Thank you, Mako. Mako, anong gusto mo sabihin kay Jim? Bro, ingatan mo lang si Jenna. Magkakasundo kayo ni Jenna, actually. Parehas kayong call center. Magkakaintindihan kayong dalawa. Buhos mo lang lahat ng oras mo sa kanya. Though magtira ka para sa sarili. Okay. Yun lang. Yan, thank you, Mako. Mako, doon ka muna. Mako, tandaan mo, nagkaroon ka man ng mga maling desisyon nung simula. You have a lot of time to still be a better man. We are rooting for you, Mako. Thank you, Meme. Jmar, tabihan mo si Jenna.